Cronis failer mga master. So dito mga master ay binaklas namin tong isang copper discharge na star wheel na to dahil nga nag-stack up yung shafting nito mga master. So dito mga master, ang tinuturo sa alarm niya ay malfunction shaft jam. Tapos pag i-check mo yung servo mga master, so makikita mo sa dito sa may SDC niya na may problema yung copper discharge na star wheel mga master. Yang nagre-red na yan yung tinuturo ng alarm. So chine-check ko yung power supply ng brake nito mga master ay meron naman. Tapos ito yung copper na discharge na star wheel mga master. So pag i-release mo ang brake nito, napakatigas ikutin yung star wheel na to. So talagang nag-i-stack up talaga mga master. Yung binaklas namin mga master at nahiwalay ko na yung servo motor, yung tinisting ko mismo yung servo motor ay nandito talaga yung problema sa servo motor talaga. So pumipitik lang yung loob pag nire-release mo yung brake nito, pero napakatigas ng shafting niya. Yung binuksan ko sa likod mga master, ito yung nakikita ko. Maraming gear oil na pumapasok mismo sa may servo motor. So ito yung dahilan kung bakit nasira tong servo motor na to, dahil nga nasira yung oil seal niya. So pumasok yung gear oil na galing sa gearbox. So sinubukan ko siyang linisin mga master, pero talagang hindi na talaga nare-revive talaga. So dito ay may spare kami na isang set dito na servo motor with gearbox. Nga lang may pagkakaiba yung design ng gearbox mga master. So yung isa ay bilog, yung bago. Tapos yung luma naman ay ito. Pero pag i-check mo yung part number ng luma mga master, ang lumalabas ay itong bagong design na to. So talagang itong isang set na to ay ito yung bagong design ng Cronis talaga. Kasi parehas lang sila ng part number mga master. Kaya ito yung isasalpak namin. Itong isang set na to na servo motor with gearbox. Yung pinalitan na namin master at in-install na namin mga master. So ito na mga master, hindi na nagpo-fault yung failer na to. So tumatakbo na yung machine namin. So sana nagkakaroon kayo ng idea dito sa video na to mga master.